Handa na ho sana yung ating report. But, I want you to hear from me. All right, let us all stand, please, and turn your Bibles in the book of Proverbs. Proverbs chapter 29. All right, verse number 18. There is a very familiar passage in this chapter. Verse number 18. Are you with me now? All right. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Where there is no vision, the people perish. I'm going to talk to you about vision this morning, ngayong first service natin ng bagong taon, itong kauna-unahan, at nawa ay maunawaan po natin ang buong pangailangan ng isang Kristiyano at as a whole, church as a whole. No? At akin pong liliwanagin po sa inyo kung paano po tayo nagpapatuloy. What keeps this church going and what will keep us going? There's only one word. The answer is vision. Vision. Tayo po sa manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa talatang ito na aming pong binasa. Salamat po, Panginoon, na meron po kaming batayan. Salamat sa mga narinig po namin. Yun lamang po ay kapahayagan ng isang vision. Yun po ay isang manifestation na merong mga anak po ninyo na meron pong pananaw para sa inyong gawain. Salamat po at pagpalain niyo po ang mensaheng ito na patuloy na mag-encourage at makita po namin ang aming magagawa sa taong 2019. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, you may be seated. Thank you. Vision is literally, it is the actual sight. No, pagka sinabi natin yung vision, it is our actual sight. But as far as Christian vision is concerned, our vision in the ministry is concerned, it is the sum of faith within us. It is the sum of faith within us. And our faith brings us to vision. It is our faith, mga kapatid, that brought our vision in the ministry. Are you following me now? Now, vision is very important to every servant of God. Bawat isa po sa atin, mahalaga po yung vision. And faith and vision is inseparable if you're a Christian. Hindi po yan. If you have faith, you have vision. You should have vision. And may mga bagay na hindi po nakikita ng ating literal na mata. Pero pag meron kang pananampalataya, ay mas malawak ang makikita mo. See? Now, ang narinig po natin kanina ng mga kapahayagan, ng mga leaders ng area, ay yun po yung kanilang nakikita. You see, they set up goals, mga kapatid, kung anong aabutin po nila. And, you know, isn't that amazing, brethren? Now listen carefully. Everybody heads up. Alam nyo, ito ang kinakatakutan ko Pagka dumating na sa inyo ang antok pagka dumating na kayo'y gutom kasi hindi nga kayo na nag-almusal, I hope totoo ang sinasabi ko, di ba? Iba sa inyo, hindi kayo nag-almusal. At pagka bumaba na ang sugar ninyo, bigla na lamang kayo magpa-pass out.
Kahit kuruting kayo, wala na kayong pakiramdam. Alright, but anyways, narinig niyo po kanina mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, ito sasabihin ko po sa inyo, and this is reality. Napakaraming mga simbahan po ngayon na hindi niyo maririnig ang sinabi ng mga leaders dito. Say louder. Yeah. Wala ho silang sinet up na goals. Kaya tanong ko sa kanila pagka pumupunta ako sa kanila, anong goal nyo? Anong plano mo sa gawain? You see, yan ho ang problema mga kapatid. You see, you understand? And amazing mga kapatid na meron tayong mga leaders na nasa area ngayon, bagamat sa ngayon ay maliit pa lamang ang area, ilan nga yung nadala mo this year? Total. 19 na nadagdag. Now, yung total na dinadala mo rito sa nakalipas na taon. Linggo-linggo. Yeah, 55 linggo-linggo. Maliit lamang po yan kay Christian. Pero, mga kapatid, he started from nothing. And, but tuloy-tuloy, alam nyo, mga kapatid, kung bakit tumutuloy-tuloy. Yun ang magandahong maunawaan. Now, I'm telling you this, sapagkat kung ilalagay po natin ang goal niya bilang isang leader, in fact, it should not be the goal only, or it's not only the leaders that should set goals for Christian life, but every Christian should set goals. Bawat isa po sa atin ay dapat mag-set po tayo ng goal natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano. You don't just come para lamang makinig at para lamang sabihin nagsimba tayo, nakabihis tayo. No. Kinakailangan po tayong magkaroon ng goal. And listen, the most important thing na madadala po kapag ka nag-set kayo ng goals is that very thing will keep you going. Maraming tumigil mga kapatid kasi nainip na. Nainip sa pagsimba, nainip sa pagpupunta sa, pagbibitbit ng Biblia, sa pagbabiyahe, gano'n na lang, napagod na sila sa routine. Kaya nga po, kinakailangan pag-aaralan natin yan. Now, so, ang sabi ng Biblia, this is very, Solomon is a very intelligent person, full of wisdom of God. Kasi ito, hiningi niya sa Panginoon Akalain niyo mga kapatid, ang isang hari na punong-puno ng mind ng Diyos. Are you with me? Punong-puno ng kaisipan ng Diyos. Punong-puno ng wisdom ng Diyos. Nagsasabi po siya, where there is no vision, people perish. People perish. Hindi lamang po yung kung ako'y mawawalan ng vision, magpiperis kayo. No, ako mismo magpiperis if I don't have a vision. You understand that? Now, so ano ho ang magagawa ng vision? Ang magagawa ng vision, mayroon po ako ditong in-outline, na magagawa ho ng vision para sa atin. Ako po'y magsasalita bilang pastor ninyo rito at plano ko sa simbahang ito. Okay? Now, at ang ginawa ko po sa simbahang ito, kaya yun po ang sasabihin ko po sa inyo. So, ang ginawa ko po ay ibibigay ko sa inyo bawat letra ang ibig sabihin o nire-represent po nito. Okay? Saga ng akin. Alright? So, sabi ni Solomon, where there is no vision, the people perish. Now, para hindi mag-perish ang tao, kinakailangan may vision siya. Now, what is in the vision? Anong nagagawa po ng vision? Now, first of all, letter V, yung V, the first letter stands for visualize. Now, if you are a leader, you've got to visualize. If you are a Christian right now, you've got to visualize. Now, again, mga kapatid, what keeps us going? And what will keep us going? Alam niyo mga kapatid, ang ginagawa ko is to visualize everything. Visualize. Ano yung nasa aking pananampalataya? Now, when we say visualize kapatid, para maunawaan nyo ng mabuti, alam niyo po yung radiograph.
makikita natin yung bituka, laman loob, yung mga nasa loob. No? Kung titignan mo yung katawan, hindi mo makikita yung laman loob. Pero pagka ginamit mo yung radiograph, makikita niyo po yung loob. Anong tawag talaga nito? CT scan or ano pa ba? But anyways, nagkakaintindihan po tayo sinasabi ko. Amen. Now, so, pagka na radiograph ka ngayon, makikita mo yung loob. Pag nakita yung loob, malalaman mo kung nasaan, saan ang position dyan. Pag nakita mo may diferensya, o kung wala man diferensya, paano mo gagawin pang healthy? You see, halimbawa, yung iyong bituka, paano mo gagawing healthy yun? Kinakailangan gumamit ka ng healthy gut. Yeah. Kasi pampahealthy. Hindi ko naman sinasabing yung pre at pro lang, but if you know any other supplements that will make your guts healthy, you go ahead. But what I'm saying is, kung gusto mong maging healthy, now gumamit ka kung paano magiging healthy yung iyong guts. You understand? Now, pagka na-visualize, tingnan niyo po mga kapatid dito. Here's what I'm saying. Para makita niyo po kung paano ko po visualize. You see, dito po, marami na rito. In fact, there was a time na nag-usap-usap kami nila Roy, I think ginawa ko ito sa doon kami, nandoon kami. Kami nila Gomer, at saka ni Brother Rolly. Nandun kami sa Tagaytay, napag-usapan po namin ito. Sabi ko sa kanila, Brad, katulad mo, matagal ka na rito sa simbahan. Si Rolly nandyan. At, of course, kung titignan mo yung kanilang distansya, nauna si Roy, and then si Rolly, and then si Gomer. So, meron silang mga, as far as growth is concerned, iba yung narinig ni Roy, advance ang narinig ni Roy, and then sumunod si Rolly, and then sumunod si Gomer. Do you understand na kinakailangan kong pag-aralan yan upang parehas po sila patuloy na lumago? Hindi po pwedeng titignan ko lamang yung pangailangan ni Gomer. Kasi pagka tinignan ko lamang yung pangailangan ni Gomer, si Gomer lang ang lalago, maiiwan si Rolly at si Roy. Pag tinignan ko lamang yung pangailangan ni Roy, baka hindi po kayang kainin ni Rolly at saka ni Gomer ang kinakain ni Roy. You understand what I'm saying? Now, imagine na napakarami po tayo rito, mga kapatid. Meron dito mga nauna na nahuhuli ngayon. Merong mga nandito na mga kapatid na matatagal na naghihintay na lamang ng kamatayan espiritual. Merong mga nandito ngayon na matatagal ng Kristiyano na backslider pa rin. Merong mga nandito ngayon na baguhan pa lang pero nandoon yung kanilang fire na maglingkod sila sa Panginoon at gusto nilang matuto ng, now, paano ko yan aabutin? Paano ko maaabot yung pangangailangan nyo? On Sunday morning, for example, merong mga bisita tayo, compose tayo rito ng mga bagong Kristiyano at mga nasa gitna na level ng Kristiyano sa paglago at malago ng Kristiyano at matagal ng Kristiyano. Now, how can you put them together into one spirit? Because in the church, there must be one Spirit and one Lord. Now, ano ang dapat kong gawin? Kinakailangan i-visualize ko yan. You understand that? I-visualize ko yan para maging makatotohanan at maabot ko, by the grace of God, maabot natin ang pangailangan ng bawat isa. You see? Now, listen. Kahit na nga yung mga umaalis, na hindi gaano, maya-maya, babalik. Pagka sinumpong na naman, aalis na naman. Pag inatake na naman ng kanilang, you understand what we're talking about? Now, what do I need to do to pin them down in the pew? Of course, I'm using the Word of God, but I have to visualize first. Naunawaan niyo po, mga kapatid, magiging
possible ang lahat pagka yan po ay na-visualize natin. Titignan lagi natin ang pangailangan. Now, kung ang bawat isa sa atin magkakaroon ng vision at bawat isa sa atin mag-iisip, if i-visualize natin ang buhay natin bilang isang Kristiyano, ilalagay natin sa radiograph para makita talaga natin kung wala man tayong problema, saan dapat tayo maging healthy. Now, you understand, mga kapatid, I don't know kung ilang Kristiyano po ngayon ang nag-iisip kung paano sila magiging healthy bilang isang Kristiyano. Because most of the time, it's sad that most of the people, most of the Christian, you are just sitting in the pew but never mind about growing in your faith. Never mind. Hindi man lamang po ninyo iniisip kung paano sila magiging healthy at ang nasa isip sa halip na maging healthy, kundi paano pa sila ma-starve. Bakit? Nasa upuan na po tayo, ang nasa isip natin sama ng loob. Ang nasa isip natin ay negative na mga nangyayari sa buhay natin bilang isang Kristiyano at sa buhay ng isang Kristiyano. Ang masakit pa nga ho nito, mga kapatid, nakikialam tayo sa buhay ng isang Kristiyano negatively, na samantalang negative tayo sa buhay natin bilang isang Kristiyano. You've got to have a vision, ha? And pag nagkaroon ka ng vision, you've got to visualize. Visualize. Para lumago. Para mag-move forward. Para lumago. You visualize. Now, ano po yung sinisentro? Ano po yung gawain natin? Look, sabi ko nga, alam nyo, pagka sama ng loob lang, ang iisipin mo rito sa church, normal yan sa lahat ng tao, kahit mga unbelievers. Lahat. May nagbabalita sa akin ng mga pupunta sa area ng mga full-time. May nabibisita sila. At yung isa, pag tinanong, ba't hindi ka umatin? Wala nang ibang sinabi kundi negative, negative, negative. Tingnan nyo kung ano nagagawa ng negative. Pinapako sila sa bahay nila at hindi sa simbahan. Kailanman hindi sila na-push forward. See that? Now, what I'm trying to tell you, brethren, is this. Hindi man lamang na-visualize nila yung kanilang pangangailangan. Ibig sabihin, is that your faith? Kapatid, kung anong meron ka ngayon, yan ang suma total sa wikang banyaga. Suma total ng iyong pananampalataya. Naunawaan niyo po? Yan ang total, suma total, the sum of your faith. What you have right now. Yan ba yung pananampalataya? Kaya minsan sa mga Kristiyano, pagka tinanong mo, anong kalagayan mo ngayon? Makikita mo yung kanyang spirit. Yan ba, kapatid, ang suma total ng iyong pananampalataya? Ganyan ba ang ginawa sa iyo ng Panginoon? Ain't that sad na sasabihin pa sa iyo, hindi na ba tumatalab ang salita ng Diyos sa iyo? But the truth of the matter is, we already lost our vision. Wala na tayong na-visualize. Kapatid, because if you are going to visualize, may makikita ka pa better than your situation, better than your condition, better than your anger, better than your situation right now, and your bitterness. Mabivisualize mo, makikita mo pa. Kaya nga po dito, mga kapatid, look, bakit tuloy-tuloy po tayo? Bakit tuloy-tuloy po tayo? Naalala ko, nung ini-implement ko sa academy, kasi ang academy po natin, mga kapatid, yan po'y tulungan ng eskwelahan at saka ng magulang. Ay yung mga magulang, yung ibang mga magulang, mga sinungaling, ilalagay nila ang anak nila at pumirma sila sa kasunduan na
talagang tutulong sila sa kanilang mga anak. Kasi, totoo po ang realidad ng eskwelahan na yan, napakatotoo eh. Huwag mong iaasa ang anak mo, ang buong anak mo sa eskwelahan. Kundi pag uwi mo, gawin mo rin ang responsibility mo. Yan ang prinsipyo po ng eskwelahan. Ngayon, pag nandito ang anak mo, ipapakita mo na interesado ka at sinusuportahan mo ang iyong anak. Eh pagdadating ho ng meeting, ang pinapadala na lang yung mga asawang babae. Wala na ho. Wala na yung nangako na silang dalawa aaten. Wala na. So, nung kinausap ko po yung ganon, yung iba pinull out na, ganon pala. Kasi sabi ko, pag hindi ko totoo sa inyong paniniwala, pag sa inyong pinirmahan, hindi ko papahintulutan na magpatuloy rito ang anak ninyo. Yung iba na-offend. Inalis, binunot nila kalang anak. At ang sabi nila, babagsak yung eskwela na yan. Wala nang mag-i-enroll dyan. Mawawala ng income yan. Kapatid, kailanman hindi ho tayo dito gumawa ng anumang ministry na income generated. Lahat po ng ministry rito is full ministry, kapatid. Hindi ho yan, hindi nag-generate ng income. Kaya sabi ko, kahit na, in fact, yung ating eskwela, dinesign yan, ang unang-unang nasa mind ko niyan ay para sa mga anak na mga full-time, pangalawa, anak na mga sundalo. Doon ko ho yan dinesign. Yun ho ang binigay sa akin ng mind ng Panginoon. And later on, sabi ko, maraming mga membro na namumroblema na wala sila sa bahay nila at malayo sila, tapos ang mga anak nila pupunta sa eskwelahan na maraming mga nambubuli, maraming nang-aabuso, at least dito, mga kapatid, walang ganon. So, mapapagkatiwalaan. At ang ebidensya ho niyan, maging yung dalawa kong anak, si Janel at saka si Maki, ay pinagkatiwala ko rin sa mga teachers diyan. Maraming mga magulang na nagrereklamo na hindi maganda ginagawa ng mga teachers, pero hindi ako nagrereklamo. Parehas lang kami. Ipinagkatiwala ko rin ho ang aking anak sa kamay ng mga teachers diyan. I don't care kung sila man ay professional sa labas. What I know is they have a heart for the ministry. That's the most important thing. And so, kapatid, lahat pong yan ay visualize ko. Ano ang gagawin ko pagka araw ng linggo? Anong gagawin ko pagka Miyerkules? Ano ang gagawin ko? Pag nag-uusap kami ng mga leaders, yan ang lagi kong inu-open sa kanila. Ano ang solusyon? You see, sa halip na magalit tayo sa mga hindi tumitino ng mga Kristiyano, gawin nating ministry sila. Ano ang gagawin natin sila? Kung pinagsawaan na sila ng mga psychiatrist, anong gagawin ng isang pastor? Anong gagawin ng isang anak ng Diyos na hindi na kayang gawin ng psychiatrist? Visualize. Anong kailangan? And then, number 2, letter I, internalize. All right? What does it mean? Internalize, make it personal. Make it personal. Okay? Now, listen to me now. Pagkatapos mong ma-visualize yung pangangailangan, ako'y naniniwala na sa atin yan kaya pinakita yan sa atin ng Panginoon, kapatid. Kung nakita mo yan ng personal, sa iyo ibinibigay yan ng Panginoon. Naalala niyo yung sinasabi ko rito, mga kapatid. Minsan, may mga bisita tayo rito, may mga uma-attend dito, mga kapatid na mga taga-ibang bansa. Kinakailangan kong mag-outline ng English. Kinakailangan kong isipin na mabuti ang sasabihin kasi para mabusog din sila. Pero alam niyo, mga kapatid, ang akin namang pag-aalangan is maiiwan naman yung iba. Of course, ibang mga kabataan dito, sanay na kayo na makinig ng English.
at nauunawaan na ninyo. Pero marami rin dito na hindi pag-aano, lalong-lalo na pagka nagkakabilisan tayo, sabi ng iba, pastor, wala na akong makuha. So naawa na naman ako. Kaya sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bahala na kaya. Basta sa Filipino na lang ako kasi dito mo ako tinalaga eh. Yung mga Amerikano nga, aalis din yan. Maraming pakialam yan. Hindi nga nagtatax, hindi nag-offering. Oh. Pag-aasikasuhin ko yan, wala namang pagmamalasakit sa iglesia nyo rito. So, sino magmamalasakit din? Filipino. Bahala na, Panginoon. Pero alam niyo, sabi ko sa Panginoon, kung pinagkatiwala sila sa akin ng Panginoon, at sila'y napabayaan ko, pananagutan ko rin ho sila. You understand what I'm talking about? What I'm trying, ano po yung ginagawa ko, kapatid? I'm trying to internalize what I visualized. Alam nyo, kapatid, sa gawain ng Panginoon, dito sa atin, if you want this ministry keep going, ariin ninyong inyo. Kaya sabi ko po sa inyo, hindi ko ito pag-aari. Anytime pwede akong mawala rito. Anytime, boom, alam nyo naman mga kapatid, hindi pa naman ako nakakaranas ng high blood, wala naman po ako, hindi naman ako high in sugar, no? Hindi pa naman ako nakakaranas ng hypertension eh. Pero mga kapatid, listen to me now, hindi natin alam sa ibang pamamaraan. See, what I'm trying to tell you, brethren, is habang nandito tayo, ariin natin atin. Ariin natin. Sinasabi ko nga eh, ano mang pag-aari ng church, pag-aari ko. Ano mang pag-aari ko, pag-aari ng church. And somebody can testify. Yeah. Internalize what keeps us going and what will keep us going. Vision. We visualize the problem, we visualize the needs, and internalize the need. Hindi po, alam nyo, listen to me now. Listen now. How I wish na narinig nyo po sana ito, mga kapatid. Kasi malalaman nyo po dito, sa report na nandito, kung ano ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Maaaring yung iba sa inyo, financially, wala kayong gaanong part dito. Sasabihin ko na po yung total. Ang total fund na nalikom po natin for the year 2018 is 30,512,850. Pero, magkano po ang atin doon? Ang bahagi natin doon? Ang expenses po natin, mga kapatid, ay nasa 27,785,000. Sino ang ginastusan sa inyo na wala kayong ipinasok dito sa 30 million? You are a part of 27. You have a part for 27,785, 27,785,913.79, but you don't have a part for 30,512,850.03. What I'm saying is this. Bahagi tayo ng ginastusan, pero hindi tayo naging bahagi ng panggastos. Bakit ho nangyayari ito sa napakaraming Kristiyano na nauupo na lamang tayo dyan na parang wala tayong pakialam, wala tayong pakiramdam, wala tayong bahala kayo dyan. That's the attitude, that's the spirit. You know why? Because they have never learned how to internalize what they can see and what they are seeing in the church. Only the one who visualize can internalize. Alala niyo sinabi ni Jeremiah, mine eyes, mine eyes affected my heart. Can you remember that?
Make it personal. Kaya nga natutuwa po ako sinasabi rito, tamo yung sinasabi kanina ni Brother Chris, maiksi lamang yung pagsalita niya rito, pero I like what he said. Sisikapin namin. Pinakita niya yung natipid nung sila ay wala pa yung bus, pero nandoon yung bus, ay nakita niya yung katipiran. Sinabi rin ni Randy, sabi ni Randy, balang araw, sana zero. Ang sabi mo? Zero expenses na. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Hindi lang sila basta leader, kapatid. Sila yung mga leaders na merong vision. And they can visualize what's going on in the church, what's the need of the church. And listen to me now, nagfa-function sila as if they own the church. Dapat ho ganun ang attitude natin. Kung gusto pa ho nating lalo pa tayong pagpalain ng Panginoon, let's keep going, then let's get and catch the vision. Internalize. Internalize. Make it personal. You see, hindi lamang ho tayo nagbibigay ng tithes because, alam niyo po ba mga kapatid, na pwede kang magbigay ng tithes? Tithes lang. Alam naman natin na ang dinidemand ng Diyos sa atin is the tithes and offering. Pero alam natin, pero pwede tayo magbigay lamang ng tithes, bunga ng requirements. Bunga ng ating obligasyon. Pwede lamang tayo magbigay ng tithes and offering sapagkat obligation natin yan sa Diyos at nire-require ng Panginoon yan. But to give more than that is a result of what you have visualized and what you internalize. Na parang ako ang nakakaramdam, kailangan. Kailangan. You know what? Mga kapatid, nakatanggap din po ako, tumatanggap din po ako ng bonus dito sa church. Nakakatanggap din po ako ng bonus, nakakatanggap ako ng mga love gifts mula sa inyo. Pero may mga nakikita ako, mga kasama ko, mga manggagawa, na mas nangangailangan po sila. Ako, wala na po akong asawa na reregaluhan. Wala na po akong anak na paggagatasan. You know? Hindi ko alam kung anong plano ni Maki sa akin. But listen to me now. Listen, so ano pong nakikita ko? Pag nakita ko yung isa, sabi ko, bibigay ko sa kanya ng ganito. Alam kong galing sa puso ko kung magbibigay ko sa kanya ng 500. Alam kong galing sa puso ko yan. But listen to me now. Pag tinignan ko, visualize ko yung kanyang pangangailangan. At ini-internalize ko na kung ako ang nasa kanyang kalagayan, ano ang magagawa ng 500 pesos sa buhay niya. Are you getting the point? For example, si Rafi, kasama ko sa gawain, kita ko ang kanyang trabaho sa gawain. Kita ko po ang kanyang kasigasigan sa gawain. May asawa siya, si Junor. Nagkaroon sila ng anak. Ilang buwan na? 6 months na? Oh yeah, wow, ang bilis. My goodness, hindi ko alam na 6 months na yan. Kalaan nyo man, hindi ko nakitang nag-open ang womb ni Leonor, pero 6 months na mga kapatid. But listen to me now. Pag nagbigay ako sa kanya ng 500 pesos mga kapatid, sigurado ko matutuwa si Rafi. Matutuwa ka, di ba? Ha? Para masama pa ang loob mo. Yeah. But you listen to me now. Pag tinignan ko siya, 500, okay, matutuwa. Bukal sa puso ko yun. Masaya ako nagbibigay. Pero hindi lamang po yun, mga kapatid, ang mahalaga eh. Kinakailang pag nagbigay ako, i-visualize ko yung kailangan niya. At pagka nakita ko yung kailangan niya ng gatas, kailangan ni Leonor ng, so na-visualize ko,
Ngayon, kung ako ang nasa kalagayan kaya ni Rafi, anong mararamdaman ko at anong magagawa ng 500 sa akin? Sumuli sa aking kasiyahan, in-internalize ko, sapagkat visualize ko yung kailangan, and then this time, I'm giving more than what I am supposed to give. You realize that? Kapatid, ganun po sa church. Yes, requirement ang tithes, requirements ang offering, but we can give more if we can visualize the need of the church, and not only visualizing the need of the church, but internalizing, make it personal. Then you can give more. Letter S. Strategize. Strategize. Hindi ho natin palaging ginagamit yung word na ito. Mas maraming ginagamit natin. Many times we're using the word strategy. Yeah. And, but you can check that there's a word, strategize. What does it mean? All right? After you visualize, you internalize, and this one is strategize. You know, if you cannot, it means make a plan. Plan what you visualize and what you internalize. Okay? Now listen to me now. Tingnan niyo po mga kapatid. Mga kapatid, pupunta po ako rito sa harapan. Everybody look at this way, please. Everybody heads up. Everybody look at this way. Now, pupunta po ako dito sa harapan ninyo, hindi ho basta lang magsasalita. Hindi ho basta lamang magpalampas ng oras. Para sa akin bilang pastor, napakahalaga ang oras ko rito sa pulpito kasi nga po, hindi ko na kayo mapuntahan sa bahay ninyo. Now, do you understand yung ginagawa po natin ditong meeting, yung ginagawa nyo po rito na nagkakainan kayo rito katulad nung isang gabi, Sunday night. You see, every time na ginagawa nyo rin dito, naunawaan nyo kung anong ginagawa ko. You are not just having a fellowship, but it is one of my strategies to meet you personally. Why? Because I cannot make it to your house eh. Hindi ko na kayo mabisita sa bahay ninyo. So saan ko po para mabisita ko kayo at makamayang ko kayo at makausap ko kayo ng personal, pumupunta ako sa table ninyo. Akala natin basta lang, akala fellowship lang, you know. Kita nyo kanina kung ano ang dating kay Brother Lamsel na sinabi niya. Where's Jason? Jason, asan ka? Duty si Jason? Serbo? Okay, okay. Now, listen to me now. Kasi may mga break po kasi ang mga sundalo. Active pa kasi si Brother Jason. But listen to me. Tingnan niyo kung gaano lumago si Brother Jason. Tinitreasure nila yung time namin dito. You understand that? Fathers, let me tell you something. Hindi lang basta tayo dito nagkakape-kape. Ano man yung kape? Alam ko naman makakapagkape kayo sa bahay ninyo eh. Alam ko naman makakakain kayo ng itlog at saka pandesal sa bahay ninyo. But what is important is the conversation that we have every time we sit down and drink coffee together. Strategy. Make a plan. Listen, pag nakita nyo po ang pangailangan, na-visualize yung pangailangan ng church, kung bakit kayo nandito, at ano ang dapat ninyong gawin dito, at anong kailangan ng pamilya nyo rito, anong personal na kailangan nyo rito, then internalize. Ang ibig sabihin, kung hindi ako gagalaw, wala nang ibang gagalaw. Kung hindi ko sisikaping lumago ako sa biyaya ng Panginoon, hindi ako lalago. Naunawaan niyo po ba mga kapatid, na sana napakaraming mensahe na nating naririnig dito, pero pag hindi natin papayagan ang ating sarili na lumago, hindi po tayo lumalago. But if you're going to internalize it, personalize it, na sasabihin mo, I must grow, pag narinig ko, masakit man sa akin, pero tatanggapin ko, sapagkat ako'y kinakailangan lumago, lalago ka. And then this time, ano yung strategy mo? Ano yung plano mo? Ano yung gagawin mo? I must keep coming. There are times
na maaaring naririnig ko kay pastor, masakit sa akin. There are times na pag naririnig ko si pastor ng ganito, parang pinipersonal ako ni pastor. By the way, matagal ko nang sinasabi sa inyo yan, pinipersonal ko kayo. Hindi ako magsasalita rito para sa electric o para sa aircon o para sa tubo, para sa ilaw. Nagsasalita ako rito para sa inyo. Para sa iyo. Personal. Alright? Now, pag pinersonalize mo, alright, anong strategy mo? How should I grow? Paano ako magagamit ng Panginoon? Okay? Now, you understand that? Now, kaya sinasabi ko mga kapatid, for example, in giving, hindi na kayo dapat magulat pagdating sa giving. Bakit? Simula nung pumunta kayo rito, nung first time visitors pa lamang kayo, nagulat na kayo nung nakita niyo yung offering. Eh, alam nga naman 5 taon na kayo rito, nagugulat pa rin kayo pag nakikita niyo yung offering envelope. Palagian na. May mission pastors tayo na pinagsabihan ko. Actually, hindi man siya lumaki sa atin, hindi man siya. But anyway, sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin, okay, sabi ko, Brad, sa inyo, kailan ang anniversary nyo? Sa ano, sir, ganito anniversary namin, pero wag muna kami, sir, magpaparevival kasi hindi kami handa pagdating sa pera. Kapatid, sabi ko, hindi ko inaasahan na maririnig ko to sa isang leader ng simbahan. Hindi ako handa. Pagka ang preacher dito, mga kapatid, si Michael, pag sinabi ko yan, Mike, preach ka mamaya. Hindi 1 week before, hindi 1 day before, few hours before. Pag sinabi ko kay John Hill, okay, mag-preach ka mamaya. In fact, kahit kay Willie, sinasabi ko yan, kay Roy, sinasabi ko yan, kay Brother Al, sinasabi ko yan. Brad, ikaw na magano. Wala man lang akong narinig sa kanya, ay sir, pwede bang sinabi ko kay Al, ay sir, pwede muna si Brother Willie muna kasi hindi ako handa. Or, sir, pwede muna si Brother Al muna o si Brother Roy muna kasi hindi ako handa. Hindi ko man lamang narinig yan. Hindi ko man lang narinig yan kay Rico na sinabihan ko na umaga, Rico, ikaw mag-preach mamayang hapon. Wala akong narinig sa kanilang hindi sila handa. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Trabaho, they are preachers. Nakakita ka na ng sundalo nagrereklamo na hindi sila marunong pumutok? Sinasabi ko lagi, mga kapatid, sa kanila, huwag kayong mag-aaral kung kailan kayo magpipreach. Ang preacher, araw-araw nag-aaral ng salita ng Diyos. Now, listen. Kaya make a plan. Huwag yung, sabi ko, Pastor, palagi yung, di ba taon-taon nag-anniversary kayo, taon-taon nagre-revival kayo, dapat hahandaan mo na ito, magkano, kailan ka mag-anniversary, dapat ito, kukunin mo na ito buwan-buwan para may budget ka na. See, hindi yung pagdating na kung kailan ang buwan, saka ka magre-raise ng pondo para doon sa okasyon ninyo. What a mistake. Big mistake. But you see, brethren, you've got to strategize. Make a plan. Bilang isang Kristiyano, listen to me now. Listen. Everybody, alam kong dinadapuan na kayo. Alam kong sinasaniba na yung iba sa inyo. Makinig kayo ng mabuti. Makinig po kayo ng mabuti. Okay? Makakatulong po ito sa inyong buhay Kristiyano ngayong taon na 2019 kung lagi niyong iisipin kung saan kayo naging mahirap, then make a plan para hindi kayo mahirapan. Alright, listen to me now. Listen to me now. Bigyan ko siya ng halimbawa. Marami ang ilan sa inyo na lagi na lamang late sa service. Did you visualize the problem why you are always late? And internalize so that you will not blame anybody for being late. Kaya
Kaya ako na-late kasi dyan. Kaya ako na-late kasi sa ganito. Kaya ako na-late kasi ganito. No, internalize, personalize. Then strategize. Make a plan para hindi ako mali. Alam niyo mga kapatid, ako talaga, I'm telling you, matagal ako sa restroom. You see? Matagal ako sa restroom. Matagal ako gumamit ng restroom. Kasi sinisigurado ko ang operation ay perfect. Saka pag naligo ho ako, hindi lamang 3 buhos sa isang sabon, at pag nadikita ng sabon, ay tapos na. No. Matagal ho ako. So sinasama ko na ho yan. Sinasama ko ho yan sa oras. Inuorasan ko yan, may oras. Naalala ko nung una, kami dalawa ni Lerma, paglabas ko ng banyo, sabi niya, 18 minutes. Sabi ko, ang alin? Ikaw, sa loob ng banyo, 18 minutes. Inurasan niya pala. Simula ho nun, inurasan ko na rin. So sapagkat ganon, kasi siya maaga talaga nagbibihis yan, talagang lahat, magsasapatos na lang yan. Minsan ho, mga kapatid, may lakad kami, tulog pa ako, nakasapatos na yan. Oh yeah. See that? At least para malaman nyo. Tingnan nyo kung kaya nyo. But anyways, makikita nyo mga kapatid, you know, you have to strategize. Make a plan. Saan kayong banda nahihirapan sa buhay niyong Kristiyano? Listen, huwag kayong hindi ho tayo pwedeng manatili na lagi na lamang tayo nagre-reklamo, ang hirap naman, ang hirap naman, ang hirap naman. Try to make a plan. Now, sa buong buhay mo ba, puro na lamang tayo gripes? Puro na lamang reklamo. Kung tayo kung meron tayong kinikimkim na sama ng loob, did you plan how to pull them out? Make a plan. Make a plan. Make a plan. Saan tayong banda nahihirapan? Listen. Na ilang taon na, ilang New Year na mensahe ang narinig nyo sa akin dito, at ilang taon na kayo rito sa simbahang ito. Tapos narinig nyo yung encouragement. Ang ganda ng mensahe ni Pastor. At talagang ganda naman. Talagang tumulo ang luha ko. Pero ang tanong ko, kailan ka nag-sowing? Kailan ka nagdala ng bisita? Kailan ka nag-disciple? Kailan ka nag-alaga? Nagkabunga ka na ba? Na kung hindi ka pa nagkakabunga, why not visualize your condition, your situation, and internalize that nobody will help you and make it except you. And then make a plan. Make a plan. Make a plan. Ang dami natin mga kapatid na nanggagaling sa malayo. Naalala ko si nanay, yung lagi maaga rito. Alex? Nida? Yeah. Ang aga po niya dito, alam mo kung saan nanggagaling siya? Cavite. Alam mo kung bakit maaga siya pupunta rito? Pinaplano niya na. Alam niya, pagkatanghali na siya umalis doon, baka malate siya dahil sa traffic. See that? Pero anong ginagawa natin pag nauulit tayo, natatraffic tayo? Sisisihin natin ang MMDA. Sisisihin natin yung mga taxi drivers. Ganyan na yan mga yan eh. Why not make a plan? Letter I again. Initiate. You've got to have an initiative to do it. Initiate. Initiate. Anong initiate mo? What you strategize. What you plan, then do it. Do it. Initiate. Listen to me now. Listen to me now. I hope you're done writing. If you are the one who made the plan, you are also the one that will and should initiate. Do not make a plan and expect others to do it for you. You will never grow.
Hindi magbabago ang buhay mo kung ikaw ay nagplano at iba ang gagawa. Nakikita niyo po ba mga rito, mga kapatid? Do you understand what I'm saying? Help me understand. All right, everybody look at this way. Taon-taon nagkakaroon po tayo ng tinatawag na couples night. Couples night. Ilang couples night na, ilang taon na nakalipas, na lagi po ako nandito kahit wala akong partner. Hindi naman ho sa ako yung nagmamakaawa. Alam niyo kung bakit nandito ako, mga kapatid? Kasi ako ang nag-visualize. At ako ang nag-internalize. At ako ang nag-strategize. At dapat ako rin ang mag-initiate kasi ako, nasa akin po yung puso. Nasa akin yung plano. In fact, pinaplano ko na po yan this year. Sa February 14, pinaplano ko na po yan. Na ipagkatiwala ko na lang sa ibang tatay, mag-lead. Kasi, nakakapagod din mag-MC, ha? Buti kayo, marcha kayo ng marcha dyan. No. But listen to me now. Because I want to train others. Yeah. But listen to me now. Initiate what you plan. Maraming beses, kapatid, ang pagkakamali ng leadership. Listen to me now. Kapag ka nagplano ka, ang sasabihin mo lamang, tagaplano ka, pero ikaw ay hindi nag-i-initiate. You have to initiate. Fathers, if you will get this principle and bring this principle home, then your home will be blessed. Initiate. Huwag lang salita ng salita. Kayo magpakita. Ipakita natin. Then, letter O. Overcome. Overcome. Can you see the train of thoughts? Visualize. Secondly, say it louder. Internalize. Then, and then, during the initiation, kapatid, expect obstacles. Asahan mo na meron pong obstacle. Hindi po lahat ng dadaanan mo ay plain. There is a valley and there is a mountain. There is a rough road that you need to overcome. Above all, it's not about the rough road. It's not about the obstacles. It's not about the mountain, brethren. It's not about the valley. Listen, what you need to overcome is your plan. It means, ang ibig sabihin nito, kinakailangan mangyari ito. Hindi po pwede na makikita ko lamang dito ay yung bundok. Hindi, bagamat hindi ko na makikita yung size, yung other side. Remember this, don't miss this. Listen, habang merong mountain, kapatid, and you cannot see the other side of the mountain, that's the reason why you visualize first. Kaya kung visualize mo muna yan, bago mo na, habang nakikita mo yung mountain, nakikita mo na kung ano ang nasa other side of the mountain. Some of you cannot make it. Some of you cannot see what I see. Kaya yung ibang mga kapatid ay kontento na po dito sa building na ito, kontento na dito sa lugar na ito, na makipot na lugar na ito. Noong araw ang laki na nito. Pero habang ngayon, nakikita ko kung anong dapat mangyari sa church, anong binibigay sa atin ng Panginoon, kapatid, makipot na ang lugar na ito. Makipot na. Pag tinignan mo ito noong araw, sasabihin ng iba, ano namang gagawin natin dyan? Kahit na yung ibang mga taga rito, ang tanong nila, bakit diyan kayo naglagay ng church? May tinatago ba kayo? Yung taga rito mismo, yung may bahay dyan sa may dulo. Kasi noong araw, gubat pa ito. Hindi nila nakikita
ang na-visualize ko. Pag pumunta kayo ng Kapa, sasabihin mo the same. Bakit naman napili-pili ni Pastor itong bundok na ito? Ano pa naman mangyayari dito? Ano ba namang nandiyan? Ano ba naman yan? Pero isang araw makikita mo, bigla ka na lamang magugulat. Ay, kaya pala. Now, do you understand? Minsan, pag tinignan lamang natin yung bata, pag tinignan lamang parang walang magagawa, parang ano ba naman ito? Kaya nga noong araw po, mga kapatid, nung tinitignan ako ng mga classmate ko, yung mga dating mga manggagawa, parang diyan ka lang. Wala kang silbi. But listen to me now. Ang Diyos ang nakakakita. Ang Diyos ang may plano. Listen, anuman hong bundok, anumang obstacles, anumang hadlang, ang ilagay mo sa isipan mo, because you have a vision, kinakailangan mangyari. Bagamat, kung meron kang isang bagay na project, pagamat wala kang pera, maaaring sabihin mo, hindi sapat ang sweldo ko, hindi sapat ang naipon ko, listen, kung meron kang magustong mangyari, it depends on what you visualize. And because you visualize it, you internalize it, you know, na wala nang ibang gagawa niyan, maliban sa iyo, kaya nang ginawa mo, ginawan mo ng plano. Nagsimula ho tayo ng gawain dito, mga kapatid, wala tayong pera. Pero tuloy-tuloy ang trabaho. Now we have this. May sinasabi na sa balita na may sobrang 2 million last year. Now think about that. Noong araw, pinoproblema natin, mga kapatid, ang 20 mil. Pero ang bayaran natin sa kuryente pa lamang ay mahigit 100,000. Sa panahon ngayon. What brought us there? Huh? What brought us there? What we visualize and internalize and strategize and initiate. Now, we keep overcoming all our goals. Lahat ng mga goals natin na-overcome. Ito ngayon, puno na every Sunday, na-overcome natin. We want more. We want more mountains. At anuman po na atin pong paplanuhin, anuman ang ating hihingin sa Panginoon, i-overcome natin. Lastly, letter N, necessitate. Necessitate. Make it a necessary. It is important. It is important. If it is necessary, brethren, it will become. Now, listen now. This is important. Don't miss this. If it is necessary, if it is important, you cannot leave it. And if you cannot leave it, therefore, it will become your burden. It will become your burden. Kaya nga po, meron tayong burden. At kapag kayan ay burden po natin, hindi po natin pwedeng talikuran. You understand that? Now, nauunawaan niyo po ba, mga kapatid, na kahit na, listen to me now, sino sa inyo nagso-soul winning po rito, honestly? Nagwi-win kayo ng soul, honestly. Hindi naman kasing dami ng kung ano, basta nagwi-win lang kayo. Kahit nakapag-win na kayo ng 3, 2, whatever, basta nagwi-win kayo. You believe that? Come on, raise it high. All right. Now, listen to me now. Listen. Ilang beses na kayo napahiya sa soul winning nyo? Ilang beses na kayo tinanggihan ng wini-wini nyo? Ilang beses na kayo inalipusta ng wini-wini nyo? Ilang beses na kayo tinalikuran at sinabihan kayo, business lang yan, walang kwenta yan, pera lang ang hanap ninyo kahit wala silang pera? But my question is, why you keep doing what you are doing? Because there is something within you that keeps moving and pushing you to do it. That is burden.
napapahiya na tayo sa kalye at maging mga magulang ninyo, sinasabihan na kayong para kayong mga uto-uto. Hindi ba kayo nahihiya dyan sa kalsada na yan? Para kayong mga luko-luko, katok ng kayo dyan. Pasa kayo ng pasa ng trucks na napatalo pa sa inyo ang mga nagpo-promote ng mga lote at ng bahay dyan. Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa nyo? Tapos hindi naman kayo mapakain yan. Sa kabila ng dami nating naririnig na ganyan, at nagsasalita ng negative laban sa atin, wala man tayo nakukuha, wala naman tayo natatanggap na sweldo, but we just keep doing what we are doing. It is because of burden. Where there is no vision, the people perish. What will pin you down in the pew? No vision. No vision. Ano ang nagiging dahilan para wala ka at manatili ka dyan sa pew, sisimba ka lamang na parang walang kabuluhan, walang plano sa Kristiyanong buhay? Alam niyo kung bakit? Walang vision. This morning, brethren, I hope the message is clear. Alam niyo, kaya sinasabi ko po, mga kapatid, anyway, i-stress ko pa po ito ng Sunday night. Kaya sinasabi ko po sa inyo, ang ating theme for this year is growing stronger. You might be strong today. Right now, maaaring strong na kayo. But you need to be stronger. Kung nakagawa ka ngayon sapat strong ka, nakagawa ka ng dalawa, how about growing stronger and visualize what you can do if you can be more stronger than where you are. Ano ang magagawa pa kaya ng isang mas malusog, mas malakas? I hope you understand the message this morning. Kapatid, hindi po tayo magtatapos sa ganitong klaseng gawain. I don't know, kung kukunin man ako ng Panginoon sa ganitong klaseng gawain, so be it. Pero kung hindi pa ako kukunin ng Panginoon, God is my witness. I still have the vision, and we can grow stronger. We can go stronger. Oh, God help us. Hindi ho tayo tinawag ng Panginoon, niligtas ng Panginoon para nandyan tayo sa upuan lamang, mananatili tayo nakaupo, at gagawin natin, mga kapatid, na excuse yung malayo tayo kaya hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon, hindi tayo active. And you understand? Alam niyo po ba, mga kapatid, na pwede kayong mag-organize kung saan kayo nandoon? Pwede kayong mag-organize doon hanggang 5 tao o sobra pa ng 5 tao, and then bit-bitin nyo sila rito pagka pumunta kayo rito. Kapatid, visualize, make a plan, internalize, and strategize. Make a plan. Kung malayo ang pinupuntahan ko, sino ang pwede kong isama mula sa pinupuntahan ko? Ilang kayong bumabiyahe, nasakay ng sasakyan, or you might, mas better na kung kumakaisip kayo, siguro kinakailangan tayong bumili ng mas malaking sasakyan. Bakit? Para pagpunta natin sa church, may kasama tayo. And I believe it is more exciting than what you usually do. Is this clear? Kapatid, the people perish. Why the people perish? Why the people perish? Because they have no what? Vision. Visualize, say it. Necessitate. I hope the message is clear. Shall we all stand, please? Let's make big business with God. Panginoon, narinig niyo po at narinig ng mga anak niyo ang inyo pong mensahe.
Kayo po ang mag-deal sa inyong mga anak. Kausapin niyo po ang bawat isa. Please, speak to everyone, O God. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts through the message. Then step out of your seats and come forward, kneel down, and talk to God. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay niyo po sa amin ng wisdom on how to operate the church. And even our life, O God, individual life. So I pray, O God, to please continue to speak to the hearts of your people. We really need a vision. We need to visualize and internalize what we visualize and strategize what we internalize. And we need also to initiate what we plan and overcome what we plan, oh God, what we initiate. And we need also to get that burden, oh God. We will make everything, oh God, necessary and make it a burden every day. Bless your people, oh God. And always look at, narinig niyo po ang kanilang sinabi, Panginoon. Nakarinig niyo po ang kanilang binigkas. Nawa po ito'y palaging aalingaw-ngaw po sa amin, Panginoon.
Salamat po at pinupuri ka po namin sa kabutihan niyo po sa amin sa buong isang taon na nakalipas at sa panibagong taon na naman na dinagdag niyo po sa aming buhay. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen.